Tapos yung kay Anding, pang sarili lang naman yun eh. Hinagis niyang gano'n, tapos tumakbo niya pa, paano hindi niya hagis, papaluin siya. Tapos nadalaw nun linggo. Oh. Meron siyang pang sariling paraan na kaya niya ginawa yun. Kaya minsan, di ba, tapos sasabihin pa niya, pinapunit niya yung Magna Carta ng bahala. Paano yung mga bahala na yan? Kung wala ng Magna Carta, sabihin mo sa kanya, sana marinig niya. O, di ba, bakit pinapunit mo yung Magna Carta ng bahala? Di ba? Hindi mo dapat pinapunit yan. Bakit mo pinapunit yan? Kasi nakagawa ka ng hindi maganda. At yung nagpapatotoo na si Baby Ama, sinungaling nga, nakiabot daw niya doon. Ang nakaabot lang doon si Baby Ama, yung Joker lang at saka yung Agila. Yan dapat ang tinatanong nila kung sino talaga si Baby Ama at yung Baby Alan na yan. Okay, Tay. Magandang araw sa'yo. Magandang araw din, Bosyo. Yun. Ako nga pala si Litong Gayot. Lumaki ako dun sa kalagitnaan ng Paco at ng San Andres. Ang tawagin namin na Barrio, Texas. No? Yung Texas na yan, isa yan sa tinatawag na Little Tondo nung araw. Napakagulong lugar na yan. At kung meron man nakakaalam yan, siguro sila man ay makapagkukwento yung mga na-standby doon sa lugar na yan. Bago ako nakarating ng Manila City, Gil, yung lugar namin na Barrio, Texas na yan. So, nandyan lahat yung loko na namangkat sila na yung pagiging bahala nila, totally talagang pinangangatawan na nila. Na ayaw nilang margabyado, dapat mapagmahal sila sa pangkat, kinakailangan na pag merong pangkat na medyo na kalaban namin, di ba? So nandun kami, lagi kami nasa unahan. Kaya mga panahon na yon, hindi ko naman sinasabi na, totoo na, bata pa ako, di ba? Mayroon ako. Kasi at ang isa sa modernong ginagawa namin dyan na masasabi ko na talagang pwede na, kasing Boying Idyas, lagi nila nababanggit doon sa vlog na sa ano na yan. Yung Boying Idyas, kamukha niya yun ni Victor Wood. Kung titinan mo siya, talagang disente siya. At saka yung Boying Idyas, isa yan sa maging nasa laya kami, yung respeto namin yan. Siya yung naging kakosa ko sa asunto. Nung magkasunto kami na kapag-hold up kami dyan sa San Andres ng isang bus, yung bus na malaki. Napatay namin doon yung konduktor at saka isang empleyado ng Muntinlupa. Pero hindi namin alam na yung palang empleyado ng Muntinlupa na napatay namin ay siya yung gwardiya roon doon sa Muntinlupa. Nalaman na lang namin yun nung makarating kami na roon. So nangyari yan, kasi ang nanay ko, kumbaga, meron siyang pangarap sa akin na nasira. Ang pangarap sa akin ng nanay ko, alam ba kung ano? Maging magaling ang isang abogado ako. Ang problema, maaga siya namatay. Yung tatay ko, namulatan ko lasinggero din Minsan nakikita ko sa loob ng bahay namin, nalalato doon, nagpapatato siya, di ba? Tapos ito sa nga. So yun ang namulatan ko. Kaya nga, nung masama ako ngayon sa grupo na ng bahala na gang, hindi ako yung tawag dito, hindi ako nanghihinayang o yung tao pa rin, di ba? Basta magit sabi, nagpatatak ko ng bahala na gang, alam ko kung paano at kung saan ako makakarating. Ito, di ba? Ayan, di ba? 1969, nung maging tatuwa, tapos meron ako ditong katarita. Ayan, di ba? Katarita. Ayan, di ba? Meron naman din akong buo. Kanya na, pagdating sa Muntinlupa, binubura doon. Ayan, di ba? Obligado dapat, pag meron kang tartaro, meron ka talagang buo. So, naging problema, yun nga, nagkaroon kami ng kaso ng Boying Idyas, nakamatay kami ng empleyado, na hindi naman namin alam na empleyado sa bureau, di ba? Nadala kami ngayon, una siya nahuli. Nung mahuli siya, ako ginamitan din naman ako ng babae. Ang nagpahuli sa akin, babae, kasi ang patong sa akin, 5,000. Siya nahuli na yan, ang nagpahuli sa kanya, yung Linda Tuaso na naging siyotan sa ospital siya nahuli. Tapos ako nung mahuli na ako, bibugbog sarado ako dyan sa NPD. Wala pang PNP. Ang nung araw, alam mo yun, Metrocom, at saka itong
PCM, Philippine Constabulary, mga tao ni Marcos yan eh. Nabalian nga ako ng buto dyan eh. Tiyo mo, nilublog pa yung ulo ko dun sa inodoro. Yung mga panahon yun. Tapos yung dalawang daliri ko ito, inipit yan dun sa 4 na paan ng lamesa. Diba? So masyadong hirapan talaga ako. Kanya lang, hindi naman ako nagsisisi eh, kasi may kasalanan ako eh. Yun. Pagdating ko sa city dyan ng Maynila, 1971, ang brigada ng bahala doon, hindi pa yung 8, kundi sa 20 kami nakalagay. Yun ang brigada ng bahala ng katabi ng kitchen. Sana maintindihan ng ibang bahala eh. 1971, nung malagay kami doon, sa 20 kami nalagay ang katabi naming kitchen. So, nung masintensyahan ako, nauna na sintensyahan si Boeing sa akin eh. Nung masintensyahan ako, pagbalik ko ng jail, kapatid, kinadinahan ako. Di ba? Ang tanika namin, isa lang. Bakit? Para hindi ka makapuga. Yung nakakadena ka talaga. Di ba? Ngayon, masintensyahan ako ng, ang unang-unang sintensya ko na hindi ko pwede makalimutan, yung kay Pamaranyan eh. 8-17, 8 taon hanggang 17 taon na pagkabilanggo din sa Muntinlupa. Sa Muntinlupa, kapag nabiyahe ka nung araw, yung RDC, no, kahit saan kang galing na jail, kapag dinala ka na sa Muntinlupa, kapatid, yung dati, yung ngayon 9 na binabanggit nila dyan madalas, no, yung binato, nilagisa ng mamaya, makaintindihan natin, yung binato ng yun yung araw, yun yung RDC, na Reception and Diagnostic Center. Pag dumating ka doon, kahit na saan jail ka galing, obligado na susuriin yung pagkatao mo, susuriin yung katawan mo, kung may tattoo, kung meron ka bang tanmuranas, o may ano-ano ka pang pinatutuwag ka doon. So, tinitin na maigi. Babagsak ka muna doon sa kwarentenas. May wala silang kwentong ganyan eh. Babagsak ka sa quarentenas, tapos sa freshman, tapos sa sophomore, magkakaroon ka pa ng junior, senior. Pag nakatapos ka ng junior, tsaka pa lamang iaalta kung saan pangkat meron ka. Di ba? Eh ako, may pangkat ako. Binubura din eh. Pagdating mo, binubura din eh. Di ba? Binubura lang. Pero may tartaro ako. Kaya dapat, napapangatawan lang ng bawat may pangkat na kahit saan lugar siya mapunta, dapat ganun. Nung inalta na ako doon sa brigada, yun yung notorious gang. Yung building 4. 4A, 4B, 4C at saka 4D, ang nandyan lang, 2 pangkat lang. Bahala at saka Sputnik lang. Panahon niya ni Boy Kamatis na lagi nilang binabanggit. Yung General Generoso, Duka. So takot sila doon. Lahat ng Sputnik, takot sila doon. E ngayon sa amin naman, yung bahala ang inabot ko doon, sila Joe Balay, sila Jesus Albi, sila Rodi Puentes, diba? Sila Palasig, at kung sino-sino pang siga at magugulang na bahala doon na inabot ko. Ang tanong ngayon, ikaw ba nung mamilibid ka, wala ka bang natatandaan na pwedeng ipagbawal sa'yo? May batas ang pangkat. Buti naririnig nila. Ang pangkat, bawat pangkat, mapamalilabon, mapabisaya, may mga batas yan, kung tawagin yan, Magna Carta. Kapag ka dumating ka doon, nabagito ka, kung 10 man ang pinatay mo dito sa labas, pagdating mo ron, hindi ka po pwede. Susunod ka. Bakit may bosyo? Wala namang commander ng araw eh. No, may bosyo. Yung bosyo, siya yung nagdadala ng pangkat, ang tawag doon, siya yung pangkalahatan. Okay, nandun ka na ngayon, nasa brigada ka na. Okay ba yun, maging siga ang kilos mo? Hindi po pwede yun. Diba? Kasi meron batas doon eh. Meron kang dapat sundin. Na yun ay tinilagaan ng nanunungkulan, yung bosyo, ito yung dapat mong gawin. Kapag ikaw ay lumabag dyan, nagsarili ka ng gagawin mo, may kalalagyan ka. Yan yung batas ng bahala. Maging dito, kaya nga ako, tinitingnan ko dito sa kanila, lagi ko sinasabi na meron tayong batas dito. Kaya yung mga nangyayari sa loob ng Bilibe, no, na katulad ng ginawa ni Andeng, babanggitin ko siya, yung ginawa niya na yan ay labag sa Magna Carta ng bahala, ng pangkat. Ano mong bakit? Kapag gagawa ka ng isang bagay doon, dapat nalalaman yan ng nagdadala o ng bosyo. Pag yan hindi alam ng bosyo na gumawa ka ng isang bagay na hindi niya alam, hindi ka na makakabalik sa brigada. Maswerte siya dahil ang kanyang natagpo ang bosyo ng gunggong. Oo nga, totoo. Yung Bebot Orozco. Yung sinasabi niya papatayin nila nakahoy nila di ba? Yung Biray pumalit di ba? Nakita ko meron kaya itong interview din may yung Biray dito, maggunggong yan mawala naman din alam niya kahit makarating naman sa kanila
O, di ba? Ang pinag-usapan natin para malaman ng ibang mga kakusa namin, no, na nasa labas, sa salaya, ano ba talaga ang patakaran ng bahala? Ano ba talaga? Bakit ba nagpatatak ako ng bahala? Dapat alam ko eh. Di ba? O ngayon, nalalaman mo na. Kapag dumating ka sa Muntinlupa, siya sinasabi ko yan, kapag dumating ka sa Muntinlupa, obligado yung Magna Carta ng bahala, susunod ka dyan. Kaya nga, din pa sarili nung may ginawa niya eh. Araw ng linggo yun eh, dalagdagan niya yung granada eh. Eh kung yun talagang pangkalahatan tatalam ng boss yun, eh dyan dami namatay ni Sputnik. Tama? O, di ba? Eh kung talagang, ako yung ano, si Boeing. O sige, pinapayagan kita. Sabi babaw sa Sputnik, o sa komando, o sa BCJ pa, di ba? Yun tinatawag na pangkalahatan. Pero yung nagpaputok ng granada, binagsak mo lang dyan, at ang namatay empleyado pa, yung boy kanonisado, pansarili mo lang yun. Ano nangyari? Naperwisyo kami. Nawalan kami ng dalaw. Napagpipika pa kami doon sa Bartuna, nag-get mo sa ulo. Samantalang siya, pansariling ginawa niya. Mabuti nabuhay pa nga ako. At ang akala nila, wala nang buhay sa mga nauna sa kanila. O, kaya yung mga kwento nila, tama? Kaya yung mga kwento nila, puro kayabangan na. Mga pansarili na lang. Hindi, huwag mong kakatin ha. Mga pansarili na lang nila. O, ako hindi ako nagyayabang. Nakita mo naman diba yung release paper ko? Yes po, yes. Ano asunto ko? Robbery with homicide. May murder ako. May homicide. May frustrated. Di ba? May robbery snatching pa ako. Pumuga pa ako sa Muntinlupa. Di ba? May puga pa ako noong 1986. Noong 1986 pumuga ako. 1987 nahuli din ako. Tapos ngayon, isang linggo ako hinol doon. No, isang linggo ayaw nila ako ibiyahe ng City Jail kasi nga, kinakailangan mapatunayan na ako daw ay isang pugante. Hinihintay lang nila yung lakay. Alam mo yung pelikula Lakay? Di ba? Yung pelikula? Hinihintay nila si Lakay. Ang sabi sa akin, kapag hindi dumating si Lakay, maswerte ka dahil mabubuhay ka. Mabuti hindi naman dumating. Di ba? Isang linggo may gita ako doon. Hindi ako kumakain. Alam mo ba kapatid? Yung presinto doon, may mga dalaw doon. Di ba? May mga, balak pa akong gulpihin eh. Luko-luko sa lublo ko, di ba? Hindi ako kumakain. Tikim-tikim lang ako. Inom ng konting tubig. Bakit? Kasi kapag ka natai ka, obligado tatawagin mo yung pulis, magpapaalam ka, sir, tatae ko. Eh, hindi ka pwedeng pumunta sa kubeta na nakahubad ka. Ano, nakadamit ka. Kaya nakahubad ka, nakabrief ka lang. Nako. Nagsis ako no, kapatid. Hindi ako talaga, hanggang sa madala ako sa City Jail ng Maynila. Pagdating ko sa City Jail ng Maynila, yung kinukwento na si Papo, di ba? Si Papo Kaparas, yung akala mo napakapapay, kakapiranggot din. O, gaganyan lang din, ang lit-lit. Kaya na lang, buhay yung asawa ko. Ang yabang. Hindi ba ako lang yung Papo Kaparas, di ba, nababanggit din nila yan, di ba? Ang nga, bono ka, di ba? Yung bono ko net, pinagpapalo ko lang yan doon sa Muntinlupa. Maski malaman niya. Binusohan kami, bastos eh. Di ba? May dalaw ako. Eh, yun ang labag na labag. Sa Magna Carta ng pag may dalaw ka, hindi mo dapat yan binabastos. Wala mo pinasok kami sa kwarto. Tama ba yun? Mula doon sa 3C1 hanggang 3C2 hanggang 3C3, puro palo inabot sa akin yan. At alam niya yan. Yung bono ka, yung kakausan yan. Ito sa interview nila, siyang dalawa ng ganon. Ang pinag-usapan natin doon, yung reality, yung katotohanan. Na ano ka ba, ganon, di ba? Ano, kung dating ngayon, nasa loob pa ngayon. May riot pa ba noong panahon na yun? 1972, nandun ako. Ang riot doon, kapatid, na katulad na kinukwento ng iba dyan, may riot daw, katulad yung pagatpat. Pinaugong daw niya yung, napanood ba yun? O, pinaugong daw niya yung sirena. Eh ako nung dumating ako noong 1972, wala pang marshal, umugang sirena doon. Nung pumuga yung 11 lapi ang malaya. Nandun kami sa building 4. Yung building 4 na yan, ang katabi ng building 7. Sila yung mga nakikita ko doon sa kangkungan na nagtitinda ng kangkungan. Kangkungan yun eh. O, paano sabihin niya na pinuubos niya yung sirena? Tapos may kwento pa din niya, yung Dapos Gang, yung mga patego, ginagano ng lahagis. Kanukuha naman yun. Diba? Sa Bilibid, pag namatay ka sa
nasaksak, namatay ka sa sakit, dadaling ka sa ospital. Pag dinala ka sa ospital, susulatan yung pamilya mo, kapag wala nang kukuha sa'yo, mabubula ka ron. O di, ililibing ka doon sa Campo 1. May libingan doon. Hindi yung tinitin nito, bilagan sa truck. Ano ko, naman rancho lang yun. Diba? At saka nung panahon na yun, kapatid, ang bilibid, tahimik. 1972, kasi lalo na binaba yung martial law, tahimik na. Nagkakaroon ba ng patayan? Oo, nagkakaroon ng patayan. Paano? Bawa, dinalo ka. O, may dalaw si Bosyo. Dito pa lang, inaabangan ka na. Nagpuputol na ng reyes dito. Di ka, may putol na reyes doon. Ambusan. Di ba? Yun ang patay doon. Kaya sinasabi, parang tama naman yun. Kasi kapag ikaw ay naambus, lang parang mano ka lang, sandali ka lang. O di ba, mapatay ka talaga. Ngayon, balo. Eh, syempre, halimbawa, natirahan yung bahala. Ganun na lang ba? Syempre, babawi din kami. O ganun din ang ginagawa namin. Basat kami, babawi kahit ano-ano pang pamaraan yan. At alam yan ng mga empleyado. At sa Bilibid, sa Muntinlupa, empleyado o bahala pa lang ang nakamamatay ng empleyado. Ang nakapatay ng empleyado. Sino? Si Sporlas. Di ba alam niya ni Deo Gador? Yan yung palakano din sa tawag dito, sa The Chamber, yung Deo Gador. Alam niya yan, ang namatay na empleyado na pumatay, bahala. Yung Sporlas case. Tapos yung kay Anding. Pang sarili lang naman yun eh. Hinagis niyang gano'n, tapos tumakbo niya pa, paano hindi niya hagis, papaluin siya. Tapos nadalaw nun linggo. Meron siyang pang sariling paraan na kaya niya ginawa yun. Kaya minsan, di ba, tapos sasabihin pa niya, pinapunit niya yung Magna Carta ng bahala. Paano yung mga bahala na yan? Kung wala ng Magna Carta, sabihin mo sa kanya, sana marinig niya. O, di ba, bakit pinapunit mo yung Magna Carta ng bahala? Di ba? Hindi mo dapat pinapunit yan. Bakit mo pinapunit yan? Kasi nakagawa ka ng hindi maganda. Pansarili yung ginawa mo, hinagis mo lang yung granada roon. O, dapat hindi niya pinapunit yan. Tsaka naman kawawa yung mga bahala namin na hindi makakausa namin na iba't ibang lugar, di ba? Paano lang pag pumasok, di ba na silang alam? Di ba? Dapat alam nila yan eh. Kasi pag hindi mo alam yan, kawawa ka talaga. Hindi po pwede yung pagdating mo sa loob eh. Kaya dito sinasabi ko sa kanila, kaya tayo nag-uusap-usap dito, baka dumating yung time, no? Kasi pag nalasing na ang tao, iba na eh. Di ba? Pag nalasing ka na, iba na. May posibilidad, di ba? Makadisgrasya ka dyan. Pagdating mo sa loob, alam mo na, dito kumando pa naman yung Caloocan. Kaya nasabi ko sa kanila, kapag ikaw ba napunta na Caloocan, magpapabura ka na kagad, mag-gilis katawan ka na. Kasi kumando nun eh. Hindi, tatandaan mo palagi, kahit saang lugar ka mapunta, lamang man ang Sputnik, lamang man ang komando, kapag jail lang, huwag kang matatakot. Hindi ka nila papatayin. Bakit? Yung mga tao doon takot din pumatay, maski sino pang nagdadala sa jail, hindi kayo magkakaasunto siya. Yung nagdadala sa jail, na sinasabi nila nga, chairman, sila yung mga kumisan, ginagamit nila yung mga kakosa nila para magkaroon sila ng pera, gagamitin nila sa dalaw nila. Diba? Ang linaw eh. Kaya sana sinasabi ko yan. Huwag kayo mapangatawanan mo. Kung ikaw ay bahala, mapunta ka man doon, pangatawanan mo yan. Hindi ka nila papatayin. Pagdating mo sa Muntinlupa, di ba? Alam mo na. Alam mo na kung paano ka makikisama doon. Tsaka hindi po pwede kasi pag nasa Muntinlupa ka na, hindi po pwede yung, kailangan ganito artiko, hindi po pwede. Kailangan nag-iisip pa din. At ang isa pa, alam mo na, nalulungkot ako, kapatid. Sana lang yung mga ex-convict, no? Yung mga ex-convict na lumalaya, na galing doon sa Muntinlupa, na interview mo, na yung puro patay, puro gano'n, sira ang imahe mo dyan. Alam ba kung bakit? Nung makulong ka, galing ka sa lugar, ang pagkakilala silang tao dito, ganyan ka na eh. Pag lumaya ka, ganyan ka pa rin. Hindi na dapat. Di ba? Bigyan mo ng magandang imahe yung buhay na ikaw yung pinanggalingan mo. Di ba? Hindi ka na ganun dati. Huwag ka nang maghanap ng iba pang mga bagay na inakala mo sa akala mo tama, pero mali pala, huwag ka nang sumama. Kita mo, di ba, maraming ex-convict, di ba, na lumalaya. Asan na sila ngayon? Di ba, nangamatay na eh. Bakit? Kasi,
Yung ex-convict na nakulong ng 5 hanggang 10 taon, pagdating sa laya, walang trabaho, walang makain, kung tulak ka, tulak din siya. Di ba? Nabuhay din siya ganon. So, ano ngayon ang imahe na nakakaalam sa'yo? Di ba? Kaya pag namatay ka, tinan mo, mabuti na namatayan. Pangit eh, di ba? Kaya nga ang akin yung mga ex-convict na lumalaya. So, baguhin mo yung buhay mo. Huwag kang nagtitinu-tinuwag. Dapat, pag lumaya ka, pag sinasabi mo matino, matino ka talaga. Iwan mo na lahat yung bagay na naranasan mo na. Tapos na yun eh. Di ba? Baguhin mo naman. Di ba? Kaya tinanong mo, ano naging trabaho ko? Di ba? Alam mo ba, kapatid, nung lumaya ako, nung problema ako, malaki naging problema ko. Tignan mo una, wala akong bahay. Diba? Wala akong trabaho. Ex-convict ako. Saan ako kuha ng kakainin? Diba? Yan yung problema ko. Naisip ko, mabuti pa sa munting lupa. Kumakain ako, libre bahay, libre pa, lahat pa libre. Kahit natutulog akong ganyan, gigisingin ako. Pagkain mo, kakain ako. Diba? Eh dito, nung araw, pagdating ko, lahat problema ko. Nangupahan ako ng bahay, diba? Pero purihin ng Panginoon. Alam mo kung bakit? Mabait siya eh. Kapag sa kanya lumapit ka, hindi ka niya tatanggihan. Talagang pag lumapit ka, anong problema mo? Kukunin ka niya talaga, basta iluha mo lang sa kanya. Kaya nga nung maborn na din ako, hanggang ngayon, alam mo, di ba sabi ko siya, magsisimba muna kami, nung maborn na din ako, dito sa lugar na to, kahit itanong mo ako kung anong pagkatao meron ako, wala siyang pwedeng sabihin na ako naging masama sa kanila. Ganun dapat ang imahe mo. Hindi yung puro yabang na gusto mo balikan pa yung, di ba? Eh kung bata, di ba? Parang bang, alam mo magpargabyado? Pwede ba yung ganun? Nung galing kami sa Building 4 di sa Notorious Brigade, nalipat kami sa Building 5, di ba? Narinig na yan, di ba? 5A, 5B, 5C, 5D. Ang Sputnik, 2 brigada ron, 5A, tsaka 5B. Panahon niya ni Amadong Buang, di ba? Wala si Boy Kamatis yun eh. Yung 5C, doon kami, yung 5D, yun yung komando. Yung dulo niyan, GI, BRN, GI, at saka Batman, yung dulo niyan. Pag sinabi ng yung dulo na yon na raride sila sa amin, kami nag-uusap-usap kami bago kami lumaban sa kanila. Bakit? Kasi riot yun eh, ang laki ng kalsada ng Bilibid. Nakita mo naman, di ba? Ang laki nun eh. Pag balabas namin ng 5C, bago kami lumabas ng 5C, yung mga gamit, nakakumpleto na yan. Kumbaga, mga kasado na yan. O sige, lalabas kami, hamunin na. Yung buong kalsada na yan, punong-puno yan. Di ba, nung buong brigade, kasi hindi pwede hindi lumabas eh. Kami nasa likod. Diba nasa likod, yung sumpak namin, tigisa kami. Pag sinabi namin na buka, pag buka nilang gano'n, at saka namin sila tinitira. Yun yung riot. Inabot ng riot. At saka yung Baby Ama, hindi ko naman inabot na yan eh. Dapat yung nagpapatotoo na si Baby Ama, sinungaling nga, nakiabot daw niya doon. Ang nakaabot lang doon si Baby Ama, yung Joker lang at saka yung Agila. Yan dapat ang tinatanong nila kung sino talaga si Baby Ama at yung Alan na yan. Yung inakita ko doon ng mga loob Bisaya, katulad ni Wawa, yung mag-killer, di ba? Si Daco Villegas, yung mga naging boss yun ng PCD yan. Matitino talaga. Pero yung boss yun ng bahala ng si Boeing Ibes na nagdadala, kapatid. Kung merong Amadong Buang, merong Piretang Buang, merong Boy Kamatis na Buang, meron din Boeing Buang. Yung Boeing Ibes, ayan siya ayan di ba? Ayan di ba? Di ba? Boeing Ibes. So, gano'n, hindi ba? Kaya nga nung time na yon, pag naalala ko, yung Boeing Ibes, galing sa iwahe niya, kita mo si Bibar, nagpatukos sa tatungkali, di ba yung kapatid niya, pinatay ng Boeing Ibes. Totoo yun. At saka, bilib ako dyan, ayaw niya na magabyado yung mga kakosa niya. Talagang dapat, angat kami. Si Boy Kamatis, inabot ko yan 1972. Siya yung talagang pangkalahatan. Mayor lang yun
Mayor hindi pa bosyo pero dahil siya yung pangkalahatan, talagang siya yung siga. Hindi, siya walang binabatukan lang ni Kamatis yan eh. O marami siga doon. Si Winnie Casas, hindi nga nila kilala yung mga yan eh. Si Bardot Killer, sila Bote, hindi nga kilala yung mga Sputnik yan. Ang kilala lang nila si Boy. Ano ba pagkatao ni Boy Kamatis? Yung Boy Kamatis, siya yung pinakaloko at siga sa Sputnik nung araw na yan. Yung mga taon na yun. Mas yung si Peralta ng Buang, takot kay Kamatis eh. Oh, yung lumalaban na kay Boy Kamatis, yung Randy. Yung Randy Gurang, yung kilala din nila yun. O, yun ang lumalaban kay Boy Kamatis. Kaya nung mawala si Boy Kamatis, tuwang-tuwa sila, nabuang eh. Hindi nila sa ospital, hindi na nakabalik sa Muntinlupa, hindi na malaman kung nasaan na. O, nung mawala, tuwang-tuwa sila. Kumbaga parang sila bunutan ng bunutan ng tinik. Boy Kamatis, konting-konting pagkakamali mo dyan, tatamaan ka. Kaya nga sabi ko siya, may mga Magna Carta eh. Pag lumabag ka dyan, kaya nga, dapat mag-iingat ka eh. Pag lumabag ka sa panuntunan niya, may tatamaan ka talaga. O kaya takot yung mga isputo dyan sa kanya. Yung Boy Kamatis dyan, Generoso Dungka. Siya, mayor lang sipin mo mayor lang. Nagkaroon na ng bosyo dyan sa kapanahon na ni... Kasi dumating ako din, Vicente Rabal ang director eh. Yun, hindi na nga nila ilabot yan eh. At ang numero ko, 8. 82536-B. Kumbaga, 5 lang. Ang inabot ko dyan, yung Vicente Rabal, siya talaga yung nagpatawag, no, ng magdadala ng pangkalahatan ng buong kanya-kanyang pangkat para magkaroon ng katahimikan ng bilibid. No? Tinawag nila, sino yung pipili? Kaya nga napili namin ng araw, Eddie Fernandez. Nasa 4 siya nun eh. Siya yung pinadala namin, kumbaga siya yung representative namin, siya yung boss yun namin. Walang commander. Ang commander, kapatid, sa bundok yan. Hindi naman tayo tulisan eh. Tama ba? Tama. Hindi ba walang commander nung araw? Bosyo. Kung nga pinaka-bosyo ngayon, di ba? Pangalan mo, bosyo eh. O bosyo, nagdadala yung pangkalahatan. At nung nadala ko sa Davao, 1988, o mag-89, sa Davao yan sa Dapigol Pagdating ko doon, ang daming Bisaya. Halo, alay sila. Alay Samantalang kami, 4 lang ang Manila Boy, 4 ang mga Bahala, Sputnik, Komando, BCJ. Ang problema yung BCJ, tumalas pa sa amin. Kumampi pa rin sa mga Bisaya. Di 3 na lang kami, laban ng 10 isa. So kapatid, hindi naman sa pagyayabang na kailangan doon maging matalino ka. Bakit? Isipin mo minsan sa flag ceremony, nagkakatirahan, may bumubulagta. Di ba? At saka doon, pag nakahiga kayo, yung brigada nyo mahabang ganyan, nandito yung paa nyo, may mahinarya. Andun yung buyon, mahaba. Pag may bumagsak doon, na kahit sa tinidor man lang o kutsara, doon ka makakita ng zombie. Sabay-sabay sila alerto eh. Di ba? Kung di naman ako nagyayabang, nung dumating ako doon, wala naman talagang magdadala sa amin. Di ba? Ako yung nagdala. Ayoko ipagmalaki. Ako yung nagdala. Kung meron pa sana akong nakasama doon na buhay pa, di ba? Pupesa di totoo, yung kinukwento ko eh. Di ba? Ako nagdala. Ngayon, isipagatpat, di ba? Minsan nagpapasa ko yung mga BSL daw. Sa Davao, sila daw yung mga siga doon. Kalukuhan nyo, ang siga sa Davao, BC45. Ang boss yun doon, ng mga panahon na yung Ronnie Babatid. BC45 Batang Cebu. Sila BSL, di ba? Batang Samar Leyte. Kaya sabi nila, siga daw yung BSL. Di ba? Sa Davao, wala nang mga binatbat yung mga BSL na yan. Sunod-sunuran sa BC. Yan ang totoo. Kami, Manila Boy. Siyempre, lumalagay kami sa lugar, kukunti kami. Di ba? Kanya lang, siyempre, nagtuturo ako sa mga kakosa ko na, kasi mahirap matirahan eh. Pag natirahan kayo na patay, hirap bumawi. Kaya mga kakosa ko, tinuturuan ko sila. Ba, lalabas ako, may dala akong matalas. Upo ako dito. Magsasama ako ng isa. Halika, upo ka dito. Kapain mo yan. O ano nakapa mo? Bakal. O yan. Pag nagkagulo sa plaza, diyan ka tatakbo. Di ba dapat tuturuan mo kasi maraming akong minsan. Sabihin natin na kulang sa di ba? O, diyan ka tatakbo. Para pagka nagkaroon ng gulo sa plaza, nidadamputin ka. Eh din kinakailan, doon talaga dapat sukbit ka. Lalo kung Manila Boy ka. Hindi po pwedeng hindi ka magsukbit ng gamit doon.